Nanawagan ng protesta o people power si Senator Lele de Lima laban kay Pangulong Duterte. Sa kanyang news conference kanina, binatikos ni de Lima ang Pangulo dahil sa umano'y pagiging kriminal. Kasunod naman ito sa pagbaliktad ng testimonya ni SPO3 Arturo Las Cañas na nagsabing may kinalaman si Pangulong Duterte sa Davao Death Squad nang siya ay mayor pa ng Davao City. Si Mayan Corbera sa detalye. Tila inuudyokan na ni Senator Lele de Lima ang publiko na magprotesta matapos himuking magsalita at kumilos para labanan si Pangulong Rodrigo Duterte. Nananawagan po ako ngayon sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang mamamatay tao na Pangulo ng bansa. Bagamat hindi raw people power ang panawagan niya, sinabi ni de Lima na napapanahon na para tumayo at manindigan at ipaglaban ang karapatan sa hustisya laban sa isang Pangulo na tinawag nitong mamamatay tao at sociopathic serial killer. Hindi anya dapat magbulag-bulagan ng publiko sa ating pagiging numero 1 umanong kriminal o murderer ng Pangulo. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung huli nating ipakita sa sarili natin at sa buong mundo sa lansangan ng EDSA na kahit ang kamaong bakal ng diktadura ay walang binatbat laban sa pinagkaisang lakas at layuning ng sambayanan. Ngayon ay panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Ipaglaban natin ang hustisya. Ipaglaban natin ang demokrasya. Katunayan, ang dami raw ng mga ipinapatay nito sa Davao batay sa testimonya ng kanyang kanang kamay na si SPO3 Arturo Las Cañas, bukod pa sa mahigit 7,000 namatay sa Oplan Tokhang o anti-drug operations batay na rin sa utos ng Pangulo. Apila niya sa mga miyembro ng gabinete, gumising na at isalba ang bansa laban sa isang pinuno na anay walang kakayahang pamunuan ang bansa. Maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Sabi ni de Lima, hanggang ngayon wala pang pinagbabayaran sa batas ang Pangulo sa kabila ng libo-libo nitong mga naging biktima. Itinulad pa ng senador sa isang pelikula ni Batman si Duterte na anay pasimuno ng pamamayagpag ng mga kriminal, korap at halang ang bituka. Kabilang narito ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles at ang mga convicted drug criminals na planong ipaabsuelto ng gobyerno. Sa paglantad ni Las Cañas, wala na pong natitirang duda ng atin pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. Ito na rin po ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero 1 kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo. Walang iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginagamit rin daw siya ng pamahalaan para takutin at patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon at ilihis ang atensyon ng publiko sa patuloy na pagmamalabis, kapalpakan at pagtakpan ang madugong kampanya laban sa droga. Malinaw din ang kanilang layunin. Sa gitna ng kampanyang pagpatay sa mga maralita at maliliit na pusher at user, nais nilang sirain ang kredibilidad ng mga nagtataguyod sa karapatang pantao. Laban sa akin, ito ay kanilang isinasakatuparan sa pamamagitan ng pagdawit sa akin sa droga at pagyurak sa aking pagkababae. Hamon niya ngayon sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na lumalaban sa mga kaso ng karumal-dumal na krimen, sampahan rin ng kaso ang Pangulo. Batay anya sa saligang batas, hindi nasakop ng immunity ng Pangulo ang mass murder at maaari itong magamit sa impeachment complaint laban sa kanya. One of the grounds for impeachment, aside from culpable violation of the Constitution, is other high crimes. Wala naman po atang duda na yung mga ganyan partake of high crimes. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, AM1 with 25.